Yo, yo! What's up mga kabuting-ting? Yan, mayroon na naman ako ditong gagawin. Ito ay stand pa na Hanabishi ang brand. 18 inches yung kanyang LC. At kung makikita nyo, mukhang sariwa pa. At hindi na daw ito nagamit dahil ayaw nang gumana. Ayaw na kung gumana, ma'am? Ayan, ayaw na daw gumana. Dito yung may-ari sa likod. Yan. Bale, bago ko ito umpisahan, yan, disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi tayo dito nagmamagaling. So, umpisahan natin. Yan, una, try muna natin itong isaksak. At ilalapit natin itong kanyang naka-switch na. Patayin muna natin yan. Tapos, isaksak natin yung power cord nila. Tapos, nakasaksak na yata yung aking extension doon sa, ewan ko kung saan sinaksak. So, pihitin natin sa number 1. Walang ugong. Number 2, wala. Number 3, walang ugong. So ito yung aking ibababa lang mga kabuting-ting. So ayan, bali di naman kayo maniniwala kung ito ay may ugong ba or wala. So tester natin ito mga kabuting-ting. Yan, on lang natin tong ating tester. Tapos select natin ito sa OL. Kaso hindi kita. Ayan. Tapos kunin lang natin yung power cord. Tapos yung test probe ilagay natin dito magkabilaan. Ayan. Ayan, meron tayong nakuhang resistance. Dali ha. Pero wala akong ugong na dali ha. Saan ba ito nakagwang? Dapat sa OL pala. Ayan. Ito nagkamali sinteng. Pasensya na. Ayan, naka OL. Yan, switch ko lang dito. Ayan. Ayan, wala. Naka-switch na yan. Ayan o, naka number 1. Pero wala tayong nakuhang resistance dito. So, ibig sabihin, wala nga talaga itong ugong. So, tanggalin lang natin itong tornilyo na ito para malaman natin. Yan, tanggalin natin itong tornilyo na ito. Ayan, bali, pagkatapos ko dun sa nirepair kong dalawang box pan na 3D at saka Asahi, bali naghanap ako ulit. So ito nga yun. So ikutin lang natin yung LC. Yan, kung makikita nyo, pre-well. Ayan, tagal huminto. Ayan. Tanggalin natin itong kanyang LC. Yan, luwagan natin yung tornilyo dito sa likod. Tapos hugutin natin. Tapos kung makikita nyo, pre-well na pre-well talaga yung niya, shafting, malambot. Tingin ko bago pa ito. Bigla na lang daw itong tumigil. Tanggalin natin yung grill sa likod. Tapos tanggalin natin itong isang tornilyo na ito. Ayan. Tapos maayos naman yung kanyang mga wire. Nagalaw pa. Ayan, tanggalin natin yung knob. Ayan. Tapos tanggalin din natin itong isang tornilyo na ito para matignan natin sa loob. Ito daw ay gusto na ng asawa or yung lalaki nito ay itapo na. Mukhang kakaiba ang motor nito. Mukhang hindi maganda ang motor nito para sa akin. Para sa akin ha. Pagpagan muna natin. Bagong bago, sira kagad. Yan, tanggalin natin itong kanyang itong tornilyo sa capacitor. Ayan, tapos putulin natin yung dalawang wire para matester natin kung okay ba ang motor nito. Ayan, balatan natin itong dalawang wire. Ayan, tapos gamit tayo ulit ng tester. Ayan, tapos tester lang natin itong dalawang linya na ito. Kung mayroon ba tayong makuhang resistance. Ayan, mayroon. Tapos check na rin natin yung kanyang capacitor. Dali, balatan pala muna natin ito. Ito ay 1.5 microfarad. Ayan o. So tingnan natin kung okay pa ba itong capacitor na ito. Ayan, good na good pa yung capacitor nito. Kakuha pa tayo ng 1.55 mahigit. So ibig sabihin, ang gagawin natin ay babypass ko ito at pasintabi sa bagong napadpad dito sa aking munting channel
Ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse. Ito sa pagkakaalam ko, ang ano nito, common ay kulay puti. Pero tayo ay manigurado kung puti nga ba. So tatanggalin natin itong mga 6 na tornilyo dito para matignan natin kung ano yung kulay sa common. Para mabilis ang repair. Bypass na lang. Pag mga ganitong itsura ng klaseng itsura na, klase pa, buwang ka talaga ting. Yung mga ganitong klaseng motor ng electric fan, para sa akin, medyo hindi maganda. Pero ang ginagamit dyan ay tanso. Yan yung tinatawag nilang NIDIC ang motor. Fuse ang nagiging problema nito. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi ako naglalagay ng thermal fuse ay bumibigay kaagad yung thermal fuse. Hindi na katulad sa mga yung dati. Yan, common ito ay kulay black. Tingnan na natin. Baka mamaya nagkamali lang ako. Dali, tignan natin. Tanggalin muna natin itong 2 tornilyo para sigurado. Ayan. Tingnan natin. Kulay itim nga ang common nito. So ibabalik ko lang ito sa pagtornilyo, yung pinaka-switch nya. Ayan, bali na tornilyo ko na. So ibabalik na natin ito sa ano? Ayusin lang natin. Ayan, tapos higpitan ko lang yung 6 na tornilyo. Ayan, bali na tornilyo ko na, or nahigpitan ko na yung 6 na tornilyo. So balik lang natin itong kanyang switch. Ayan, balik natin sa 0. Tapos bali tayo ay magpupunit sa wire dahil sabi ko nga ay iba-bypass ko ito. Dali ha. Bali dito tayo magpunit. Tanggalin muna natin itong tornilyo na ito. At ulitin ko lang, pasintabi po sa bagong napadpad dito sa aking munting channel. Ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse. Nasa inyo po kung ito'y inyong gagayahin. Yan. Kung gusto niyo naman po maglagay ng thermal fuse, pwede naman. Pwede nga maglagay ng thermal fuse habang naka-bypass, pero ako ay hindi po. Yan po yung aking pamamaraan. Balatan lang natin ito, at pagka pagbalat kayo nito, iwasan nyo na ano, wag balatan yung nasa loob. Ayan. Tapos ang common nito ay kulay black, so puputulin lang natin yung kulay black. Ayan. Tapos balatan natin ito. Tapos dudugtungan natin ng wire, at kukuha muna ako ng pandugtong dyan. Ayan, bali ito yung aking pagdugtong na wire. So ito yung ating idudugtong dito. Yan, kung mayroon kayong panghinang, hinangin nyo. Pero kung wala naman kayong panghinang, pwede nyo na rin pong hindi ito ihinang. Lagyan nyo na lang ng electrical tape or ganito, cambric tubing or spaghetti. So dahil mayroon naman akong hinang na nakahanda na, hinihinang ko yan. So ito yung ating ilagay lang yung cambric tubing or spaghetti. Ayan, ito yung magandang gamitin para hindi basta-basta na kumakalas. Tapos lagyan natin ng cable tie-an para magandang tignan at hindi pangit tignan. Ayan, medyo mahaba tong aking cable tie dahil mayroong mga maiksi, maninipis naman, kaya ito na lang yung binili ko. 51 din ito. So dali, pahabain lang natin ito. Ayan. Tapos pupulupot natin ito dito. Medyo okay, pwede na ito. Pulupot muna natin yung pinutol natin kanina. Ayan. Mas maganda kasi kung itester mo to dalawa diretso yung pinakamotor para magkaalaman kung may problema ba yung motor or wala. Ayan, napulupot na. Tapos yan, dali ha, ayos lang natin. Paano nga ba para makita nyo? Akala ko kumalas.
Pwede na yan, ganyan. Dapat ang ikot nito ay paganyan. Ayan o, paganyan ang ikot. So, saksak ko lang dito yung power cord. Tapos ito, habang nakasaksak yung power cord, hahanapin natin dito sa dalawa na ito kung alin ba yung paganyan ang ikot. Pakanan, pag nakaharap. So, saksak ko muna dito yung power cord. Andali ha, pihitin ko muna dito sa number 1 pala. Ayan, napihit na. So, saksak ko lang dito yung power cord. Tapos, bali ito ay tatap ko dito una. Kaso umugong. Ayan o, dito sa kabila, umugong din. Ayaw umikot kahit pre-well. Mukhang hindi maganda ito. So, kailangan natin itong kalasin. Baka may problema bushing nitong kagwang, pero posible naman. So, kalasin natin yung 4 na tornilyo. At, andali ha. Bago natin kakalasin ito, ay maglalagay muna tayo ng tanda. Ayan, tandaan natin. Para pagbalik natin mamaya, ay hindi tayo mangapa. Ganyan. So, tanggalin muna natin itong mga tornilyo 4. Ayan. Uy, mapasok. Dali. Lipat muna natin ito. Kailangan ni Mao. Yes, sir. Wala pa, sir. Excuse me po. Andar na, kaso umugong lang. Ayaw umikot. Ay, dapat maninti man na kuan gud. Dili ba ikoto na kuan? Ha? Na daot. Ano to, sir? Dili ba pa ikoto nag-tripan mo na ni Mao? Di. Maninti ba kuan? Di ito hinungdan, sir. Sabi daw. Hindi lang. Alaman natin yan ngayon, sir. Ayan. Bali, hugutin natin. Tingnan natin yung kanyang bushing. Ayan, maganda ang bushing nito. So, ibig sabihin, may problema ang motor nitong kagwang. Dahil wala naman siyang okay na okay yung kanyang bushing. Maganda. Ayan o, kabilaan. Tapos umuugong lang. Dali ha. Tanggalin muna natin itong kanyang cable tie. Ito. Para matingnan natin sa loob. Bakit umuugong lang. Okay naman yung kanyang bushing. Okay rin yung kapasitor. Tanggalin muna natin ito. Ayan. Tapos ito iangat natin. Ito hindi ko masyadong kabisado itong kagwang na ito. Dali ha. Dahan-dahan lang inting. Baka masira lalo. Nako. Mahirap. Medyo mahirapan tayo nito sa kalisod ah. Hindi natin maiangat. Mahirap. Tester. Tinister ko na, sir. Okay naman yun. Bakit? Dali ha. Tester natin ulit itong dalawang linya. Nakalimutan ko kanina kung ilang resistance ang nakuha natin dito. Bakit siya umuugong lang? Yan, on lang natin ulit itong ating tester. Tapos silik sa oil. Nakalumagpas. Ayan. Ayan, 700 mahigit. Ibig sabihin, okay pa ito. Pero bakit umuugong lang ang kagwang? Hindi maganda ito. Kaso hindi mahugot. Nahirapan sinting nito.
matiis talaga. Hindi ko masyadong kabisado ito mga kabuting-ting pag mga ganito. Bibili ulit, palit ba? Ha? Bibili ulit, palit? Bibili? Bibili ulit. Makuha yung paligid eh? Yung ganda. Bakit ka man? Palit? Kailan lang ito binili, sir? Sir? Ha? Kailan lang ito binili? Ano pa niya, mga bibili, bata naman ito ikaw. Oo, nang dili. Dili rin hiniruha. Uy, mau, bitaw na ipalit. Dili rin hiniruha. Oh, palagi ni, bago palagi ni. Lagi pero dili rin hiniruha. Kuan pagudlon. Ano dili ni tarong hiniruha. Basta 2025 ni. Seminars minute anis sa kluban. Ano ka minit eh? Ay babaw. May po kasi sa? Bawa man sa ako. Sa man din naman. Eh. Ano sa akong ipalit mo? Ayan, kiskisin muna natin yung hibla. Kung bronzito, i-repair ko pero pag aluminum, hindi ko na to i-repair. Dahil may problema ang motor nito pag mga ganito. Dahil umuugong lang, okay naman yung bushing, okay yung capacitor. Yan, lihain natin. Parang nag-alangan ako kung tansyo ba o aluminum. Ayan, tansyo naman siya, pero umuugong lang. Pero pag sukatin natin tong dalawang linya na ito, okay naman siya, pero bakit umuugong? Ayan, tansyo pala ito. Dali ah. Bali, try kong i-rewirings ito. Ayan, dito lang naman yung mga hibla niyan. Try kong i-repair kung kaya ko pa tong i-repair. Dali ha. Dali, hindi ko na ipapakita siguro yung pag ano nito. Update ko na lang kayo mamaya. So ayan, bali ito mga kabuting-ting ay hindi ko na to i-repair. Bali nagkasundo kami ng may-ari na papalitan ko ng motor. Yan, meron ako ditong nabiling motor. Ayan ito. Pero may warranty itong 3 months. Ito hindi ko rin alam kung hindi ko rin alam kung ito ba ay okay dahil basta ko na lang ito binili kanina sa nagbabakal buti. Ayan yung screen nito tsaka ilis iniwan ko, bali kinuha ko ito lang. Kaya tester muna natin ito. Ito hindi ko alam kung anong nagiging problema pero tiyak motor ang nagiging problema nito dahil kahit mayroon tayong nakuhang resistance, okay naman yung bushing, okay yung shafting, pero umuugong lang pagka paanda rin. Pagka erekta. Ayan. Tester muna natin ito kung okay ba ito. Number 1 ito ay dilaw tapos common kulay puti. Ito yung number 1. Ayan, mayroon. Tapos ito naman yung number 2 kulay gray. Ito naman yung number 3 kulay pink. Ulitin natin. Ito yung number 1 430. Ito yung number 2 396. Tapos ito 300 mahigit. So good ito. Itong nabili kong motor. So gagawin ko nito, tanggalin ko muna yung 4 na tornilyo. Bali ang kukunin lang natin or gagamitin natin itong kanyang stator at saka itong kanyang tingin ko ayan pre-weld din naman ito. Posibleng problema nito ay itong kanyang kapasitor pero sabi ko nga hindi ko pa naman to tinignan kung ano talaga yung pinaka problema at hindi ko rin alam kung bakit bininta sa magbabakal buti ito. So kalasin ko na ito. So ayan, bali ito na yung pinaka motor niya. So ngayon ay tatanggalin muna natin yung kanyang ito. Tingnan natin kung magkaparehas sila ng rotor mga kabuting-ting para hindi na tayo bali hindi na gagamitin natin itong original niyang rotor kung magkaparehas lang. Yan, lihain muna natin ito. Yan, lihain muna natin itong kanyang shafting bago natin hugutin. Dahil okay pa naman ang bushing nito. Ayan, tanggalin natin ito. Ayan, tapos
tingnan natin dito kung kaparehas ba. Ayan, kaparehas, nakaparehas. Ayan o, parehas ang kapal. Ang problema nito kung papasok ba. Ayun, pumasok din. So, ibig sabihin, ito na yung ating gagamitin na rotor. At ito yung original niya. Yan, ito yung original niya. Oh. So, hindi na natin ito gamitin. So, ito na lang ang ating gagamitin. Tapos, tatalian natin ito. Dahil, marupok na yung kanyang cable tie. Talian natin. Ito ay may fuse pa itong aking ito. Yan, may fuse pa yan. Hindi pala kita yung ginawa kanina. Salita na salita, hinting. Ayan. Tapos check muna natin itong kanyang bushing. Ayan, matigas talaga, maganda at maganda pa ang kanyang bushing dahil dito pa lang kung dito ka titingin talaga or babase, yan napakaganda. Wala man lang gasgas. So pag mga ganito or pag ganon ay motor talaga problema. So ito ay ating tanggalin. Ayan. Tapos tuyo yung kanyang foam, oh. Tapos napakaganda ng bushing, wala man lang gasgas. So basahin na lang natin yung foam niya sa langis. Ayan. Tapos ganun din ito. Basahin din natin. Ayan. So ito yung ating ano na, symbol na. So ito yung ating gagamitin, yung original na housing na nakalagay dito sa yun yung ating gagamitin. Ayos lang natin. Ayan. Oh, ayan, pwede pa. Dali. Ilabas natin itong kanyang tornilyuhan. Ayan, ito. Ayan. Tapos, lagyan lang natin itong langis tong kanyang shafting, magkabilaan. Ayan. Okay. Tapos hanapin ko lang dito yung tamang kaganyan. So, ibig sabihin nakaganito. So salpak natin. Ayan pa. Ayan. Tama nga ba? Pag nakaganyan, ayan, tamang-tama. So tornilyo natin yan. So, yung tornilyo pa rin ito ang gagamitin natin. Check natin yung kanyang kapasitor kung ayan ba okay pa. Bali, ito yung kapasitor na ito na nakalagay. Tapos doon sa original nitong motor dito ay 1.5 lang. Tapos ito, Toyo F. Ayan o. Toyo F yan. Ayan. Tingnan naman natin kung pre-well. Ayan, pre-well. So, tornilyo lang natin itong wire na ito. Ayan, tapos check natin yung kapasitor niya kung ito ba ay okay pa. Ayan, gamit tayo ng tester.
on lang natin ito. Select natin sa capacitance. Ayan. Ayan, Toyo F. Ayan o, Toyo F ito. At pasensya na, medyo maingay dahil nasa tabi tayo ng kalsada. Tingnan natin kung ilang microfarad pa ito. Ayan, 1.8. Pero ito, okay pa ito. Pero babaguhan ko na ito mga kabutingting. Pero magagamit ko pa ito sa mga kapasitor na 1.8 or 1.5. So, kuha lang ako ng bagong kapasitor. So, ayan, bali ito yung ating gagamitin. Toyo F ito. Tingnan natin kung Toyo F nga ba ito. Ayan. Tingnan natin. Tingin ko okay pa pala siguro ito. Nung bininta sa, ayan, Toyo F mahigit oh. Nung bininta itong electric fan na ito na kinabit ko dito, ay tingin ko ay okay pa ito. Ewan ko kung bakit bininta. Sa may-ari, doon sa bakal buti. Sa nagbabakal buti. Yan, bali, ito yung ating balatan. Ayan, tapos ito yung aking kabit lang dito at lagyan ng electrical tape at hindi ko na ipakita. Ayan, bali nalagyan ko na siya ng electrical tape pagkatapos ko nadugtong. So ito yung ating ikakabit lang dito or itornilyo. Ayan, bali itong wire na ito ay papasok natin dito. Ayan, palusutin natin dito. So pagpagan muna natin para malinis. Ayan. So, ito yung ating ayos lang. Lagyan lang natin ito ng cable tie. Kompleto po ba? Sir? Kompleto po bang gapit pa? Di po ko naisahay, sir. Di po ko kompleto. Naisahay. Di po ko makapalit ng cable tie. Baligyan na rin sa kun. Barato ron. Pero mahal ng cable tie kay taas man. So, ayan. Bali, takpan na natin ito. Pero sandali lang. Tingnan na natin kung may play. Ayan. Mayroon naman. So, takpan na natin. Or pwede rin mamaya na para makita natin kung wala bang uusok dyan pag umandar. So, dali ha. Yan, bali, tanggalin muna natin yung bali, itong mga tornilyo nito, 6 na tornilyo. Ayan, bali, natanggal ko na yung takip. So, sunod natin gagawin, tanggalin muna natin ito. Tapos, lipat natin ito dito. Ayan. Tapos, tanggalin natin yung dalawang tornilyo na ito. Ayan, bali, nilugan ko na lang yung isa. Tapos, itong isa, tinanggal ko. Tapos, gaganyan lang natin ito. Ayan. Tapos, tanggalin din natin itong dalawang tornilyo sa switch para maihinang natin itong panibagong wirings na galing sa motor ng Camel na pinalit ko. Ayan. Nako, kakaiba ito na switch. So, hindi ko na lang ito. Ayan, pwede naman to, putulin na lang. Ayan dyan. Tapos, mahaba itong wire na ito. Kahit mahaba. Parcel, Trina! Dali ha. Katrina! Hanapin muna natin dito yung number 1. Kung alin bang number 1 ito, hindi ko rin kabisado. Pero may nakalagay dito. Ayan, number 1, ito yung number 2. At ito naman yung number 3. So, balatan ko lang itong wire na ito. Ayan. So, ang number 1 nito ay kulay dilaw. Basta bra ng Camel. Tapos ito naman yung number 3, kulay pink. Ito naman yung number 2, kulay gray. So, yung number 1 ito, kulay dilaw. Kabit natin dito sa kulay pula. Tapos, itong number 2, kabit natin dito sa kulay asol. Dahil kulay asol yung nakalagay dito sa number 2. Tapos, itong kulay puti, kabit naman natin dito yung kulay pink. Ayan. Ayan. Tapos itong common, lipat natin dito. Tanggalin natin itong close-in wire connector. Tapos, ito yung common. Ayan. Pagsama lang natin dito sa isang linya sa power cord.
Tapos lagyan natin ng close-in wire connector. So ito yung paglagay ng electrical tape dito ay hindi ko na ipakita. Ayan, bali nalagyan ko na siya ng electrical tape. So bali ito yung ating yan na dito. Yan, tornilyo na natin ito. Kanyang switch. Maambo na mga kabutingting, kagwang. Abutan pa yata ng ulan sa inting nito. Ayan, mamaya natin takpan yan. Tingnan na natin kung sasabog ba to or iikot. Basa yata. Tuluan yata ng ambon. Diyan na. Ayan, tingnan natin. Bali, saan ba yung one nito? Ayan, patay. O, ganyan ba yata yung patay. So, saksak natin yung power cord. Tingnan nyo na lang ito kung iikot na. Hindi ko alam kung naka-switch na ba ito. So, saksak ko lang. Ayan, may ikot na. Ayan o. Kanina, umuugong lang nung binaypass ko. Ngayon, pinalitan ko ng motor. Okay na. Wala naman akong pinalit dyan na bushing or shafting. So, ibig sabihin, motor talaga ang nagiging problema nito. Ang pinagtataka ko lang, nakakuha tayo ng resistance na 700 mahigit. Sabagay, inaamin ko rin, hindi ko rin kabisado ito kung ilan ang tamang resistance nito pag mga ganitong Nidec ang brand. Hindi ko rin kabisado kung ilan ang resistance. Basta, nung ibinaypass ko, pagkabilaan, ay parehas lang umuugong. Nandito naman yung may-ari, di ba ma'am? Ayan o. Nandito. Pakita ko lang yung may-ari. Yung paa na lang. Ayan. Ito pa isa. Si sir. Umuugong lang. So, bali, ayos ko lang muna ito. Kanyang wirings. Yan ito. Siguro hindi ko na ipakita yung pag-ayos nito. Madali lang naman ang pag-ayos dyan. Ayan mama. Ayan, bali, naayos na. So, bali mahaba itong wire na ito. Bali. Uy. Ito ating iayos lang. Or takpan na natin ito. Dahil umaambo na. Dali ha. Tama ba kaya itong ginagawa ni Inteng? Uwa na ma'am. Ano pa dyan? Dahawar na. Ambon lang naman yan sir. Daan lang yan. Mamaya yan. Libo na yan. Ayan, tornilyo lang natin ito. Naku, mukha yata nagkabuhol-buhol itong kagbuwang na ito ah. Mukha nagkabuhol-buhol yata itong wire na ito ah. Naku, mukhang hindi maganda. Mukha nagkabuhol-buhol. Bagay, mahaba naman itong wire na ito. Okay lang. Tornilyo lang natin ito. Okay lang siguro kahit nagkabuhol-buhol yan dahil naku, ang hirap itornilyo. Andali, paandarin ko muna ito para umikot. Para magbago yung posisyon niya. Ay, ano ba nang kuha ng electric fan na pag kay Pa-oscillation man dyan, mama na, gingon mo kanina. Pa-oscillation. Hindi siya yung katulad sa iba na swing ba. Oo, agad nagkakilahi man na sila. Lahi, murat para maran siya orbit pan ang iyahang Oo, tujo. tojok. Ayan, tornilyo lang natin ito. Okay lang na nakabuhol-buhol yung wire dahil mahaba naman. Pero pa rin siyang allowance. Ayan, ito yung sinabi ko. Ayan, nakabuhol-buhol. Pero okay lang yan dahil saan ba yung ano nito? Knob. Saan yung knob? Ay, ito pala. Ayan. Bali, tornilyo na natin itong ano. Ay, tornilyo. Lagay na natin yung screen, pati ilis eh.
Ayan. Bali, yan ay naka number 1 na. Tapat natin dito sa atin. Para malaman natin kung mabilis ba or hindi. So, saksak ko lang dito yung power cord at tingnan nyo kung aandar na ba yan. Ayan, may ikot na kagad. Number 1 pa lang yan mga kabuting-ting. Tingnan natin yung kanyang oscillation or oscillation kung okay ba. Di ba siya maglagatak. Pero tingin ko ay bago-bago pa ito. Ilagay mo daw sa number 2 sir. Number 2. Yan, number 2 yan sir. Number 3 sir. Ayan, number 3 na. Itapat natin sa may-ari kung mabilis ba. Para malaman natin kung okay na ba ng may-ari yan. Okay na sir. Ayan o, naka-thumbs up. Laking ngiti ni sir. Tagumpay sir. So ayan. Dahil nag-thumbs up na si sir at tingnan nyo naman yung ngiti ni sir ay napakaganda na. So ibig sabihin ito ay okay na mga kabuting-ting. Nagkataon lang talaga na mayroon din akong motor pero kung wala akong motor, yan hindi ko ito marirepair. Bali ginawa ko lang dito ay nagpalit lang ng motor. Tapos kahit yung kapasitor na original dyan ay hindi pa naman ganun kababa yun dahil 1.8 pa. Pero pinalitan ko na rin para matibay or tumagal. Kanyang bushing nito maganda pa. Kita nyo naman sa shafting. So ito ay okay na mga kabuting-ting. So dito ko na rin po tapusin yung video natin sa araw na ito. Yan kung nagustuhan nyo, yan baka pwede pong palike. Tapos pakishare na rin. At higit sa lahat, kung bago kayong napadpa dito sa aking munting channel, baka pwede pong hilingin ko pong inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify po kayo pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ayan, ako'y mag-iwan na po sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye-bye na po!